EPP FCS4 Quarter 3 Week 6 Matatag Curriculum. Nilalaman, mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba. Mga hakbang sa konvensyonal na paglalaba. Tanong-tugon. Humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga uri ng damit na ginagamit sa iba't ibang panahon? Isulat mo ang iyong tugon at tugon ng iyong kasama. Ano-ano ang mga uri ng damit na ginagamit sa iba't ibang okasyon? Bakit kailangang iangkop ang isusuot na damit ayon sa okasyon at panahon? Isulat rin ang iyong lagda at ang lagda ng iyong kamag-aral. Buo kahulugan. Dugtungan ang di kompletong pahayag upang makabuo ng isang pangungusap. Iniingatan ko ang aking damit sa pamamagitan ng patlang. Mahalaga ang pag-aalaga ng damit dahil patlang. Mind map. Bumuo ng triad at isulat ang mga salita o parirala sa mga bilog na may kaugnayan sa paglalaba. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Nakaranas ka na ba maglaba? Ano-ano ang mga karaniwang ginagamit sa paglalaba? Paano ang paglalaba? Ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa paglalaba? Unawain ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang mas maunawaan ang aralin. Paglalaba. Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naalis ang kumapit na dumi, pawis, alikabok o mantsa. Mantsa. Ito ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, syrup, amag, at iba pa. Conventional o traditional na paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan ginagamit ang mga kamay sa pagkusot, pagbanlaw, at pagpilipit ng mga labahin. Hypoallergenic. Ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakakapagdulot ng allergy sa kamay. Atin namang talakayin ang mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba. Una ay sabon. Ito ay consumables na maaaring pulbos o bareta na nilalagay sa damit upang matanggal ang dumi ng labahin. Pangalawa ay bleach. Ito ay consumables na tumutulong upang matanggal ang anumang mantsa sa labahin. Fabric conditioner. Ito ay consumables na inilalagay kadalasan sa huling banlaw at nakatutulong sa pagbibigay ng bango sa mga labahin. Palanggana. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at nagsisilbing lagayan ng mga labahin habang ito ay kinukusot o ikinukula. Timba. Ito ay nagsisilbing sisidlan ng tubig o mga labahing matapos makusot. Eskoba. Ito ay tumutulong sa pagkuskus o pagtatanggal ng mga mantsa o dumi sa mga labahin.
Palo-palo o laundry paddle. Ito ay tumutulong sa pagkukusot ng mga malalaki, mabibigat at maruruming mga labahin. Washing board. Ito ay ginagamit na patungan sa pagkukuskus ng mga labahin o pagpapalo-palo ng mga maruruming labahin. Hamper o laundry basket. Ito ay ginagamit na sisidlan ng mga labahin. Ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga labahin na nakasampay upang hindi malaglag ang mga ito. Hangers. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit gaya ng polo o t-shirt upang hindi masyadong malukot. Gawain bilang 1, tukuyin ang mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba at mga gamit nito. Halimbawa ay ang kagamitan o consumable na ipit. Iyo itong iguhit. Punan ang pangalawang bilang, pangatlo, pang-4, pang-5, at pang-6. Pang-7, pang-8, pang-9, at pang-10. Sagutin ang tanong, bakit kailangang alamin ang mga kagamitan o consumables sa paglalaba? Tama, kailangang alamin ang mga kagamitan o consumables sa paglalaba upang masiguro ang tamang paggamit ng mga ito at mapadali ang proseso ng paglaba nang hindi nasisira ang mga damit. Isulat ang tama kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa damit at mali naman kung hindi. Una, maglaro sa putik. Pangalawa, tupiin ng maayos ang mga damit. Pangatlo, itambak ang mga puti at dekolor na damit ng sama-sama. Pang-4, punitin ang lumang damit na maaari pang gamitin. Pang-5, lagyan ng tsokolate at chewing gum ang pantalon. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, mali. Pangalawa, tama. Pangatlo, mali. Pang-4, mali. At pang-5, mali. Tukuyin kung anong brand ng panlaba ang pinapakita sa video. Mga Pinoy. Atin namang talakayin ang mga wastong paraan ng paglalaba. Ang wastong paraan ng paglalaba ng mga damit ay magiging matagumpay kung makakamit ang wastong husay sa paglalaba at tatagal ang tingkad ng kulay at kalidad ng mga ito kung susundin ang mga alituntunin sa paglalaba ng tamang pag-iingat at magagamit sa bawat tahanan. Paglalaba ng damit. Nasa paglalaba rin ang ikatatagal o ikahahaba sa gamit ng damit. May mga wastong paraan ng pagkukusot na dapat sundin. Kailangan din ng pag-iingat. Una, paghahanda. Ihanda ang mga gamit sa paglalaba. Paghihiwalay. Ihiwalay ang mga puti sa mga dekolor na damit. Ang mga kumukupas na damit, marurumi at sa di gaanong marurumi at ibukod itong labhan. Pagsusuri. Suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito. Pagkukusot ng puting damit. Unahing basain ang mga puting damit at bahagyang kusutin upang matanggal ang mga dumi. Paalala, gumamit ng sabong hypoallergenic. Pagbababat at pagkukula.
Ibabad ang mga puting damit sa pulbos ng sabon at itabi o ikula ito sa init ng araw. Kung may mantsa ito, gumamit ng pampaputi o bleach upang matanggal ang mantsa, saka itabi o ikula. Paalala, gumamit ng tamang dami ng bleach nang naaayon sa uri ng mantsa gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, syrup, amag, at iba pa. Pagkukusot, alalahanin lagi ang wastong pagkasunod-sunod ng mga labahin. Halimbawa, damit, panyo, pantalon, medyas. Gamit ang ibang batya, kunin ang mga dekolor na damit, sabunin at kusuting mabuti lalo na ang mga maruruming bahagi, gaya ng laylayan, kilikili, kwelyo at harapan. Kung may mantsa ito, gumamit ng pampaputi o pangdekolor na bleach upang matanggal ito. Sa mga maruruming mga labahin, maaaring gumamit ng palo-palo o eskoba para matanggal ang kumapit na dumi. Kusutin ang itinabing o ikinulang puting damit. Maaaring gumamit ng eskoba para matanggal ang mga dumi o mantsa na kumapit sa mga labahin. Pagbabanlaw. Unahing banlawan ang mga puting damit at isunod ang mga dekolor. Banlawan ng 3 beses o higit pa upang maalis ang bula at dumi ng damit. Maaaring gumamit ng fabric conditioner sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinabang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Gamitin ang HE room kung mayroon. Maghahanda ang guro ng mga kagamitan at consumables at mga ilang halimbawa ng kasuotan para maipakita ang wastong pamamaraan ng paglalaba. Pagpipilipit at pagsasampay. Pilipiting mabuti ang mga labahin upang matanggal ang tubig. Baliktarin ang mga nilabhan, isampay o ilagay sa hanger at patuyuin sa ilalim ng araw. Maaaring gumamit ng pang-ipit sa pagsasampay upang hindi malaglag kapag humangin o natuyo na ang mga ito. Pagtitiklop. Kung tuyo na ang mga nilabhan, tiklopin ang mga ito at isalansang mabuti sa cabinet. Narito naman ang mga paraan ng pagpapanatili ng matingkad na pagkakaputi ng mga puting damit. Pagbababad ng damit na may sabon, pagkukula ng mga damit na nilagyan ng suka o kalamansi. Pagbabad ng damit na may suka at sabon ng 3 oras. Pag-aalmirol ng damit. Laba, linis, labango. Kayo ay magkakaroon ng pagbabalik pagpapakita o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa tradisyonal na paglalaba. Panuto, bumuo ng triad para sa gawaing pangganap na ito. Ihanda ang mga kagamitan, consumables, at mga labahin. Isagawa ang wastong hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Maaaring matanong ng guro habang kayo ay nagsasagawa ng tradisyonal na paglalaba. Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit isinasagawa pa rin natin ang tradisyonal na paglalaba?
Tama, isinasagawa pa rin ito dahil mas kontrolado ang kalidad ng paglaba at mas mura kumpara sa paggamit ng makinang panglaba. Sino sa miyembro ng pamilya ang namamahala sa paglalaba? Bakit? Tama, kadalasan ang mga ina o kababaihan ang namamahala sa paglalaba dahil ito ay itinuturing na bahagi ng kanilang mga tungkulin sa bahay. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa paglalaba maging tradisyonal na paglalaba? Magaling! Dapat tiyakin na malinis ang mga gamit. Gumamit ng tamang sabon at huwag magbilad ng damit sa matinding sikat ng araw upang hindi ito madaling masira. Lingguhang reflection log. Sagutin ang lingguhang reflection log. Ang pinakapaborito kong gawain ngayong linggo ay ngayong linggo natutunan ko ang ngayong linggo ang aking ipinagmamalaki ay sa susunod na linggo gusto kong pagbutihin ang para sa gawain bilang 2 magbigay ng 5 produkto o bagay na ginagamit ninyo sa inyong tahanan tuwing kayo ay naglalaba. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Tungkol sa tamang paglalaba ng damit. Una, sabunin ng una ang mga puti at bigyang pansin ang kwelyo, kilikili, bulsa, at mga laylayan. Pangalawa, banlawang mabuti ang mga damit. Pangatlo, ihanda ang sabon, palanggana, tubig, eskoba, pangalis na makapal na dumi sa pantalon, hanger, at mga sipit ng damit. Isampay, gamit ang sipit o hanger sa nasisikatan ng araw ang mga puting damit at ang mga dekolor sa digaanong nasisikatan ng araw upang hindi kaagad mangupas. Basain isa-isa ang mga damit. Ilista ang wastong paraan ng paglalaba ng sunod-sunod. Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan o bagay na ginagamit sa paglalaba. Para sa unang bilang, ano ito? Pangalawang bilang, pangatlong bilang, pang-4 na bilang, pang-5 bilang. Pagsunod-sunurin ang mga wastong pamamaraan ng paglalaba para sa hakbang 1 hanggang 5. Una, suriin kung may laman ang mga bulsa. Pangalawa, ihanda ang mga gamit sa paglalaba. Pangatlo, ihiwalay ang mga puti sa dekolor, marumi at di gaanong marurumi. Ibabad ang mga puting damit sa sabon at ikula. Unahing basain at kusutin ang mga puting damit. Para sa hakbang 6 hanggang 10, isunod na banlawan ang mga dekolor na damit. Unahing banlawan ang mga puting damit. Sabunin ang mga dekolor na damit at kusutin. Baliktarin ang mga labahin bago isampay. Pilipiting mabuti ang mga binanlawan na labahin. Narito ang mga tamang sagot para sa hakbang 1 hanggang 5. Narito naman ang tamang sagot para sa hakbang 6 hanggang 10. Tukuyin ang mga sumusunod na produkto sa paglalaba. Para sa unang bilang, pangalawang bilang, pangatlo, pang-4,
At panglima, ano ako? Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan at consumables na karaniwang ginagamit sa paglalaba. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Ito ay ginagamit sa pagpipilit ng mga labahin sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Ito ay nagsisilbing lagayan ng mga labahin. Ito ay ginagamit na sampayan ng mga damit para mas mabilis matuyo. Ito ay tumutulong sa pagkukusot, lalo na sa mga malalaki, mabibigat, at maruruming labahin. Ito ay kagamitan na karaniwang ginagamit sa makabagong paglalaba. Ito ay tumutulong na pagtanggal ng dumi ng mga labahin. Ito ay tumutulong sa pagtanggal ng mga mantsa. Ito ay nagbibigay ng bango sa damit na karaniwang nilalagay sa huling banlaw. Ito ay nagsisilbing panipit ng mga labahin para hindi mahulog sa sampayan. Ito ay ginagamit na lagayan habang kinukuskus ang mga labahin. Narito ang mga tamang sagot.